Kuweba sa Metro Manila? You heard it right. At isa tayo sa nabigyan ng pagkakataon para mapasok yan bago pa buksan sa publiko. Tara, let's change the game at i-explore ang ganda ng Apugan Cave. Caving in the urban jungle? Meron yan sa Metro Manila. At natural cave ang tinutukoy natin, ha? Welcome to the Apugan Cave ng La Mesa Watershed Reservation sa Quezon City. Actually, matagal na yan dyan. Pero taong 2021 lang napasama sa additional list of classified caves ng DENR at nag-iisa from Metro Manila. Class 2 cave ito, na ibig sabihin, required ang tour guide o experienced caver para ma-explore. Makikita po natin sa loob na may mga hazardous portion, like may possibility ng falling rocks. And then we have also yung mga stalactites, mga cave formation sa loob. Itong La Mesa Watershed, merong mga nahukay na mga porcelain. So from the assessment of our partners, maaari po na meron na ding buried porcelains and other materials inside the cave. Apog na ang ibig sabihin ay limestone. Kaya literal na limestone yung makikita natin sa loob ng Apugan Cave. Ito mga second time natin magki-caving kasi nakasubok na tayo dun sa Japanese stand sa Baguio. Pero ang sabi nila, iba daw yung experience dito sa Apugan Cave. So tara, pumasok na tayo. Tara G. Nandito si Ma'am Erisa, isang forester mula sa DENR. Siya yung gagabay sa atin ngayon papasok at syempre sa loob ng Apugan Cave. Tara, pasok na tayo dito sa Apugan Cave. Easier entrance siya, pero una pa lang, pababa na yung pagpasok natin. Tsaka medyo meron tayong kailangan na iwasan matutulis na bato. Ayan, pababa. Kaya mag-iingat po kayo, ha. So, ito na. Ang sumalubong sa atin at ang nag-welcome sa atin, ito yung mag-best friend na paniki dito. Dito sa kuweba natin, meron tayong iba't ibang mga inhabitants. Meron tayong whip spider. Kaliwat kanan din ang stalactites o limestone sa taas ng kuweba na bumungad sa atin. Itong mga stalactite na to, hindi po pwede itong hawakan. Hindi siya pwedeng hawakan niya. Hanggang tingin lang po tayo dyan. Kasi kapag ka nahawakan natin yan, ang sabi po nila, baka mamatay. Kasi buhay po itong mga batong to. Ayan, so yan po yung pine-preserve natin. So, wala pa pong petsa kung kailan nila bubuksan itong kuwebang to sa publiko. Once they do that, this is definitely another cave that you guys should visit at po pwede nyong i-check sa inyong bucket list. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Nasa 13.3 billion pesos na halaga ng shabu ang nasabat sa isang checkpoint sa Alitagtag, Batangas. Nakita ang halos 2 toneladang droga sa loob ng isang van na hinarang ng pulisya sa isang checkpoint. Ayon kay Interior and Local Government Secretary Benher Abalos Jr., ito na ang pinakamalaking halaga ng droga na nasabat ng pulisya sa bansa. Hawak na po ng pulisya ang driver ng van at sinabi niyang hindi raw niya alam na shabu ang kanyang ide-deliver. Dadalhin ang mga nakumpiskang illegal na droga sa crime laboratory sa Campo Crame. Hindi hinarang pero binuntutan pa rin ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas na nagkasa ng hydrographic survey sa bahagi ng West Philippine Sea. Ang gate ng Philippine Coast Guard, paglabag pa rin ito sa karapatan ng Pilipinas sa ating exclusive economic zone. Nakatutok si Chino Gaston. Nakuha ng Philippine Coast Guard ang Chinese Coast Guard Ship 5303 malapit sa kanilang BRP Gabriela Silang at sa research vessel na BRP Ventura ng National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA kahapon. Yan ay habang nagsasagawa ng hydrographic survey ang NAMRIA sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas, may 35 nautical miles mula sa bayan ng Bolinao, Pangasinan.
Tinawag itong pagharang sa post ng security analyst na si Ray Powell. Pero paglilinaw ng National Task Force on the West Philippine Sea, hindi ito pagharang kundi pagbuntot. Based on his appreciation, may stand of doubt. There is none. Ano't anuman, nilalabag pa rin ng China ang karapatan ng Pilipinas sa sariling EEZ. Ang China Coast Guard, nagdi-deploy din sila in other areas sa exclusive economic zone natin para i-impose yung paniniwala nila na legitimate ang 9-9. I-justify nila yan through their illegal presence. Wala pang sagot ang Chinese Embassy kaugnay nito. Kaugnay pa rin ang issue sa teritoryo, magkakasa ng West Philippine Sea Fund Run ang Philippine Coast Guard at National Security Council sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bukod sa paglikom ng suporta sa paninindigan ng bansa laban sa China, misyon itong itaas ang kaalaman ng publiko sa issue at labanan ang mga maling impormasyon mula sa China at ilang Pilipinong nagpapakalat nito. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, mahigit 20 lugar sa bansa ang posibleng makaranas ng heat index o damang init na nasa danger level. Kanina pa lamang, ramdam na ramdam ang matinding alinsangan sa Dagupan, Pangasinan na pumalo sa 47 degrees Celsius. Base sa 2-day heat index forecast na Pag-asa, dyan din posibleng maitala ang pinakamataas na temperatura. Paghandaan po ang 45 hanggang 46 degrees Celsius. Aabot naman sa 43 degrees Celsius sa Borlan, Palawan, Zamboanga City, Apari, Cagayan, Rocas Capi, at Iloilo City. Mataas din ang 42 degrees Celsius na heat index sa iba pang lugar sa Luzon kasama ang Pasay City sa Metro Manila at Sangli Point sa Cavite. Doble ingat dahil ang mga nasa danger level na temperatura, posibleng magdulot ng heat cramps, heat exhaustion o heat stroke. May ridge ng high pressure area na nakakaapekto sa bansa ngayon. Base sa datos ng Metro Weather, magandang panahon ang asahan bukas maliban lamang sa mga kalat-kalat na ulan sa hapon. Posible yan sa mga probinsya ng Mindoro, Palawan, Negros at Leyte. Sa Metro Manila, asahan din ang maaliwalas na panahon pero mag-monitor pa rin ng updates dahil naman sa trough extension ng low pressure area sa labas ng PAR. Uulanin ang ilang bahagi ng Mindanao gaya ng Zamboanga Peninsula at ilang bahagi ng Davao Region. Umuwi with bright smiles ang Team 24 Oras Weekend matapos manalo sa latest episode ng family game show na Family Feud. Nanalo sina PR Arcangel, Maris Umali, Nelson Canlas at Ivan Mayrina. Laban sa Team Tutokers na sina Emil Sumangel, Ian Cruz, Sandra Aguinaldo at Joseph Moro. 234 points ang nakuha ni Maris at Ivan sa Fast Money Round kaya nakuha nila ang jackpot prize. Inireklamo ng isang concerned citizen ang umunoy waiver na pinapipirmahan ng isang guro sa Rizal Province para payagang disiplinahin ang mga estudyante. Maituturing ba yang legal? Inalam yan ng inyong Kapuso Action Man. Bilang magulang, pipirma ba kayo sa discipline waiver na galing sa guro ng inyong anak? Sumbong kasi ng isang concerned citizen, may ipinamigay na discipline waiver ng isang grade 2 teacher sa isang public elementary school sa Rizal Province. Sa ipinadalang dokumento sa inyong Kapuso Action Man, nakasaad na kung pipirma ang magulang, pumapayag silang disiplinahin ang kanilang anak sa loob ng paaralan sa paraan ng pagdidisiplina ng guro. Anumang paraan daw ng guro sa salita at gawa ng hindi umano masasaktan ng estudyante. Para matiyak kung legal ang naturang dokumento, sumangguni kami sa abogado. Generally, kinikilala ng batas ang waiver. Pero under Article 6 ng ating Civil Code, ang waiver ay walang bisa pagka ito ay illegal o di naman kaya ay kontra sa ating mga polisiya. Itong waiver na ito na naipresenta sa atin ngayon ay maituturing na walang bisa. Hindi naman nila in-specify sa kung paanong paraan nila didisiplinahin yung mga bata. We have to remember na mayroong mga guidelines, mayroong mga batas na nagre-restrict sa aksyon ng isang guro. Ikukubli namin ang pagkakakilanlan ng guro at ng eskwelahan para sa proteksyon na rin ng mga batang nag-aaral doon. Tinungo ko ang eskwelahan para makuha ang kanilang panig. Nakausap ko ang grade 2 teacher pero tumanggi siyang magpa-unlock ng on-cam interview. Sa halip,
Nilinaw niyang positibo ang intensyon niya sa paggawa ng dokumento. Hindi raw ito may tuturing na discipline waiver bagkus isang sulat o paalala. Gusto niya raw bigyan diin ang positibong paraan ng pagdidisiplina nang walang pananakit sa mga estudyante. Kung ito ay sulat lamang, dapat dito ay hindi hinihingi yung pahintulot ng mga magulang at dapat dito ini-inform lang sila. Kung sulat ito, isa pa, dapat ito naka-address sa mga magulang, pirmado ng guro. At hindi ipinagbigay alam sa Regional Director ng DepEd Region 4A ang issue at tumanggi silang magbigay ng pahayag. Ayon sa Grade 2 teacher, nakausap na siya ng DepEd at ipinatigil na ang paggamit sa dokumento. Nakipag-usap na rin umano ang DepEd sa mga magulang ng apektadong baitang at nagpaliwanag hinggil sa waiver. Payo naman ng abogado sa pamunuan ng eskwelahan. Bagamat ito'y pinatigil nila, sa aking pananaw, pwede pa rin naman nilang disiplinahin yung mga bata. Pero dapat maglabas sila ng guidelines, maglabas sila ng panuntunan. Naway magsilbi itong aral para sa mga gurong itinuturing na pangalawang magulang ng ating mga anak. Para sa inyong mga sumbong, ipadali lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso, katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Delikado ang brownout sa ilang institusyon tulad ng ospital, pero paano kung di maiwasan, lalo kung may sakuna? May solusyon po dyan ang Department of Energy. At nakatutok si Maki Pulido. Sa oras ng kalamidad tulad ng malakas na bagyo, madalas nawawala ang kuryente. Depende sa sitwasyon kung gaano kabilis ito may babalik. Pero habang walang kuryente, nakokompromiso ang mga kritikal na institusyon tulad ng mga ospital at bangko, maging pagkain nabubulok. Sa tulong ng US Agency for International Development, makakapag-deploy ang Department of Energy ng 8 mobile emergency system, parang generator set pero sa halip na diesel, may solar panels at battery. Each unit has 50 kilowatt hours battery storage and upon full charging can power 2 television sets, 2 air conditioning units, 10 light bulbs, 2 desktop computers, 2 laptops, 5 phone charges, 5 electric fans, and 1 modem for almost 12 hours. Pwede siyang bitbitin ng chopper kung sa isang malayong lugar. Pwede siyang isakay sa boat, pwede siyang hatakin ng truck. 4 to 8 million pesos ang isa nito. Magkakaroon din ng online conference sa pamamagitan ng DILG para ituro ang business model sa mga lokal na pamahalaang interesadong magkaroon ng sariling mobile emergency system. Kung dati naman sa mga chat group lang ang koordinasyon at bigayan ng update kung nagkaproblema na sa kuryente sa isang lugar, ngayon meron itong Energy Sector Emergency Operations Center. Sa main hub nito sa DOE compound sa Taguig, real-time mamomonitor ang sitwasyon pati na kalamidad, problema sa grid, at banta sa cybersecurity. Ang decision making natin mas mabilis and mas nagiging integrated yung solutions na. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. After ng confirmation na hindi na matutuloy ang kanilang engagement nitong February, binura ni Bea Alonzo ang photos nila together ng ex-fiancé na si Dominic Roque sa kanyang Instagram account. Ilang netizens ang unang nakapansin ng ginawang pag-delete ni Bea sa photos. Kinumpirma ito ng kanyang camp sa GMA Integrated News. Sabi ng kanyang manager, sa ngayon, bumalik na raw ang pagiging masayahin ni Bea. Patunay raw dyan ang recent night out niya kasama si Heart Evangelista at iba pang kaibigan. Mapapanood sa primetime si Doc Annalyn ng Abot Kamay na Pangarap dahil sa crossover cameo ng character sa Black Rider. Kaya si Jillian Ward napasabak sa action scene with Ruru Madrid. Makichika kay Lars Santiago. Sabi naman po ni Zoe, hindi na daw po siya. Hindi sa ospital na may mabigat na drama, kundi sa matinding aksyon. Sakay ng motorsiklo naman, mapapasabak si Doc Annalyn Santos, Jillian Ward. Ang karakter kasi niya sa hit afternoon prime series na Abot Kamay na Pangarap, may ultimate crossover sa prime time.
Doc Annalyn meets Elias Guerrero alias Black Rider. Nakakakaba po kasi ngayon lang ulit ako sumakay ng motor. Pero syempre, andito naman po ang ating napakagaling na si Sir Ruru. Kaya medyo nawala po agad yung kaba ko. Siyempre, kumbaga nakasalalay sa akin ang buhay ni Jillian Ward. Kailangan talaga nating ingatan. Dahan-dahan lang and then eventually kanina, nagmotor kami, tinry ko ng konting bilisan para at least masanay siya ng konti. Di nga raw dapat palagpasin ang crossover na ito. Syempre, nakakakaba kasi for 2 years, nasa ospital lang po ako nagtitaping. Medyo relax lang naman. Puro medical lang, battle of the brains. Pero dito po, buong katawan talaga yung ginagamit. Nagmumotor, tapos parang may barilan, tapos nakaka-stress. So, nakakakaba po. Magkadugtong siya actually, Tito Larry. Kumbaga magsisimula yung storya niya doon sa abot kamay and then eventually tatawid siya dito sa Black Rider. Magagamot ko po si Black Rider. Habang nakikipagbarilan, ginagamot niya yung sugat ko. Yes, so sobrang sabay. challenging. Kadadating lang ni Ruru mula sa matagumpay na Sparkle Goes to Canada tour shows sa Canada. At ngayon, nag-a-adjust pa raw ang katawan niya dahil sa sobrang lamig doon at sobrang init naman dito sa Pilipinas. Sa susunod na buwan, si Jillian naman ang mangingibang bansa para mag-shooting. Para po sa movie po namin yan ni Ken-chan, abangan po nila yan dahil kakaiba rin po talaga ang storya niya. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Bukod sa mismong challenges, kaabang-abang din ang mga guests sa Running Man Philippines Season 2, including a K-pop superstar. Unahin na natin si 21 member na si Dara, also known as Sandara Park, na still proud Pinoy by heart. Makikigulo rin si South Korean singer-rapper at OG Running Man member na si Haha. Pati na ang bagong sparkle artist na si Nancy McDonough. Mapapanood din si Herling Budol, Bianco Umali, Paul Salas, Michael Sager, Shira Diaz at Archie Alemania. Palaban din si Josh ng SB19. Pati ang Pinay members ng K-pop group na Eunice na sina Jelly at Alicia. Laban kung laban din si Rochelle Pangilinan, Alessandro De Rossi, social media personality na si Eric Tai at mixed martial arts fighter na si Mark Strajo. May special participation din si Black Rider Ruru Madrid. At yan ang mga buena mano kong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, Iya. Salamat, Iya. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.